Itago niyo ako sa pangalang Jing at nais ko lang pong ibahagi sa inyo itong kwento na nangyari pa noong kabataan ko. Sa tanda ko ay nasa edad na 10 taong gulang pa lamang ako ng mga panahong yon. Pangalawa po ako sa aming 3 magkakapatid. Madalas kaming maiwan noon sa aming bahay dahil may trabaho nga yung aming mga magulang sa pabrika ng isang mayamang kamag-anak ni tatay. Dahil doon, madalas kami ng aking ate Dang ang nagbabantay sa bunso naming kapatid na noon ay mga nasa edad pa lang na 5 taong gulang. Tuwing wala sila nanay at tatay, hindi rin kami gaanong lumalabas ng bahay. Mahigpit kasing bilin ng aming mga magulang na huwag kaming lalabas lalo na kapag padilim na rin yung paligid at hindi pa sila nakakauwi. Ginagawa naman namin yung kanilang sinabi at dahil nga takot din kami sa kwento ng nanay ko tungkol sa mga engkanto at aswang. Wala pa naman kaming nararanasan noon sa mga ganong nilalang at kung meron man, alam naming hindi kami pababayaan ng aming mga magulang. Sa bawat araw na lumilipas noon, ay ganoon po yung aming sitwasyon. Kaya tila nasanay na rin kaming magkakapatid. Para hindi mabagot sa loob ng bahay, naglalaro na lamang kaming 3. Minsan ay lumalabas rin naman kami siyempre, upang maglibot-libot sa paligid. Ngunit hindi katagalan dahil pumapasok rin kaagad kami sa loob ng bahay. Lalo na kapag medyo padilim na rin. Hanggang isang araw nga noon, dahil wala yung aming mga magulang, kaming 3 na naman yung naiwan. Mga bandang 2 PM po yon at nagpasya kami ng aking mga kapatid na lumabas ng bahay upang maglaro doon. Nung nasa labas na nga kami, nagsimula naman kaming maghabulan. Naging abala kami noon sa aming paglalaro kaya't hindi namin napansin na may lumapit palang isang matandang babae sa amin. Nakita na lamang namin itong naglalakad papalapit. Kaya't natigil na kami sa aming paglalaro. Nakaramdam nga ako ng kakaibang kaba nang tuluyan na nga itong nakalapit sa amin. Huli na rin kasi nang mapansin namin ito. Hindi pamilyar sa amin yung naturang matanda. Kaya't naisip naming pumasok na lamang sa bahay. Nagtatakbo kami noon papasok upang makalayo sa matandang babae na hindi namin kakilala. Nung nasa loob na nga kami ng bahay, sinilip namin yung matanda. At ganoon na lang yung gulat namin nang makitang bigla itong nawala. Lumabas pa nga yung ate ko noon upang tignan kung nasaan na yung naturang matanda. Pinagsabihan na lamang niya kaming wag nang lalabas at sa loob na lang magpatuloy sa paglalaro. Kaya't yun naman yung aming ginawa. Hanggang makauwi si nanay at tatay noon, hindi na rin bumalik o nagpakita pa sa amin yung matandang babaeng yon. At sa kadahilanang yun din, hindi na lang namin sinabi sa aming mga magulang yung tungkol doon. Nang sumunod na araw, akala namin ay hindi na nga namin makikita pa yung matandang babae. Pero noong lumabas ulit kami upang maglaro, natanaw na lang namin itong papalapit. Dali-dali naman kaming pumasok ng bahay at sinilip lang yung matandang babae na patuloy pa rin sa paglalakad palapit sa aming bahay. Nakaramdam ako ng takot noon na hindi ko maintindihan. Ngunit hindi ko lang sinabi kay ate. Ayaw ko rin na matakot ito tulad ko. Nang tuluyang makalapit yung matandang babae sa bahay, nagtanong ito kung sino nga ba yung aming kasama. Tinanong pa nga nito kung nasa bahay ba namin ng mga oras na yon yung aming mga magulang. Tumugon naman si ate na wala kaming kasama dahil may trabaho yung aming mga magulang. Bahagya nang napangiti noon yung matandang babae dahil sa naging tugon ng aking kapatid. Walang ano-ano, bigla rin itong umalis. Walang kung anong salita at naglakad lang ito papalayo hanggang tuluyan na nga itong mawala sa aming paningin. Nakaramdam naman ako ng ginhawa noon dahil wala na nga yung matanda. Pero nagtataka ako kung bakit nga niya kami pinuntahan para lamang tanungin yung ganong bagay. Kinagabihan,
Abala sa pagluluto ng aming hapunan yung nanay at tatay ko habang kami naman ay naglalaro. Nasa ganong sitwasyon nga kami nang may biglang magkakasunod na pagkatok na aming narinig sa aming pintuan. Nagtaka man yung mga magulang ko kung sino nga ba yung kumakatok, pero inutusan nga nito si ate na buksan yon at tignan kung sino. Ginawa naman ng ate ko yon, at nang buksan nga niya ay tumambad sa kanya yung matandang babae. Nagtanong ito kung sino yung kasama namin ng mga sandaling yon. Kaya't sinabi naman ni ate na nakauwi na nga yung mga magulang namin. Pero nakitaan ko ng pagkataranta yung mukha ng matandang babae, kaya't dali-dali rin po itong nagpaalam at umalis. Isinirado naman kaagad ni ate yung pintuan ng bahay. Napatanong yung tatay ko noon kung sino nga ba yon. Kaya tinugunan siya ni ate na hindi niya kakilala at isang matandang babae yon. Mabilis namang sinilip ng tatay ko yung naturang matanda upang kilalanin kung sino. Pero hindi na nga po nito naabutan pa. Pinagsabihan na lamang kami ng aming ama na huwag makikipag-usap kung kani-kanino, lalo na kung hindi rin namin kilala. Napatango naman kami kay tatay noon bilang tugon. Nang mga sumunod na araw, malimit na naming nakikita yung matandang babaeng yon. At kapag ganoon, mabilis kaming pumapasok sa loob ng bahay upang hindi kami maabutan itong nasa labas. Naalala rin kasi namin yung sinabi ng aming ama na huwag makikipag-usap sa hindi namin kakilala. Sa tuwing nangyayari rin po yon, sinilip rin ni ate kung saan pumupunta yung matanda. Ngunit madalas ay hindi nga niya ito nakikita. Hindi na nga nakatiis noon yung ate ko at sinabi sa aming mga magulang yung tungkol sa matandang babaeng yon. Hindi nagalit si nanay at tatay, ngunit pinaalalahanan po kami na huwag kaming lumapit sa naturang matanda. Dagdag pa ng aming ama't ina, mas maigi na raw na iwasan namin na makipag-usap sa naturang matanda. Dahil baka kung ano pa yung mangyari sa amin, lalo na at hindi nga namin ito kilala at hindi rin pamilyar. Hanggang sa isang pagkakataon noon, muli po namin itong nakita. Mabilis kaming naglakad papasok ng bahay gaya ng lagi naming ginagawa. Ngunit bago pa man namin magawa yon, nagulat kami nang tawagin kami nito. Nang lumingon kami rito, ay nasa likuran na po namin yung matandang babae habang nakangisi. Nagtaka man kami ni ate kung paano nga ba nangyari yon. Ngunit hindi na namin inisip pa yon dahil bahagya na kaming nakaramdam ng takot. Napaiyak na nga noon yung bunso naming kapatid, kaya't kinarga ko po ito at pinasok sa bahay. Naiwan naman yung ate ko na nakikipag-usap sa naturang matanda. Narinig ko pa nga itong nagtanong kung ano nga bang kailangan ng matandang yon at bakit ginagambala nga kami nito. Hindi naman tumugon yung naturang matanda, bagkus ay nagtanong ito kung nasaan yung aming mga magulang. Nang tumugon si ate na wala kaming kasama, bigla raw na napangisi yung matanda at saka walang salitang naglakad palayo. Hindi na po namin ito maintindihan na parang baliw po ito. Pero pinanindigan kami ng balahibo dahil sa pagngisi ng matanda. Pero labis rin naming pinagtaka gayong bakit laging tinatanong nito yung kung sino nga ba yung kasama namin. Kinutuban na nga ng hindi maganda yung ate ko noon. Kaya't pagka-uwi ng aming mga magulang, agad niyang sinabi yung tungkol sa nangyari habang wala yung mga ito. Nakaramdam naman ng kakaibang inis noon yung tatay ko sa matandang yon. At ayon pa dito, kapag nakita raw niya ito, ay hindi ito magdadalawang isip na kumprontahin ito tungkol sa kanyang ginagawa kapag wala sila sa aming bahay. Hindi naman nabigo yung tatay ko noon dahil kinagabihan ay bumalik sa bahay namin yung matandang babaeng yon. Magkakasunod itong kumatok habang naghahanda kaming magpahinga
at saktong yung tatay ko yung nakaharap nito. Galit siyang tinanong ng aming ama kung ano nga ba yung pakay nito. Hindi raw tumugon yung matandang babae. Bagkus ay tinignan lang nga nito ng masama yung tatay ko. Pero parang pailalim daw yung tingin nito at hindi makatingin ng diretsyo. Nang titigan ito ng aking ama, umiiwas raw ito. Kaya't noon din ay kinutuban nga yung tatay ko ng hindi maganda sa matandang babaeng yon. Dali-dali rin daw itong umalis, gaya nga ng palaging nangyayari. Kaya't sigaw ng sigaw yung tatay ko noon na wag na itong magpapakita o babalik pa at baka hindi siya makapagpigil at kung ano yung magawa nito. Hindi naman lumingon pa yung matanda kay tatay. Nagulat pa nga raw yung aking ama dahil hindi nga niya inaasahan na parang mabilis raw na kumilos yung matanda. Dahil din doon, lalong tumibay yung kanyang kutob na posibleng aswang yon. Naghanda na lang siya ng itak noon kung sakaling tama nga yung kanyang hinala sa naturang matanda. Makalipas yung halos 1 oras noon na pagmamatsyag ng tatay ko sa paligid, naisipan niyang matulog na rin dahil wala namang kakaiba. Pero nang gabing yon din, nagulat kami at nagising dahil sa magkakasunod na pagkatok sa aming pintuan. May ilan pang tumatawag kay tatay, kaya't nagsilabasan kaming lahat upang alamin kung ano nga bang nangyayari. Nang buksan ni tatay yung pintuan ng bahay, tumambad sa amin yung ilang kalalakihan. May dalang ilaw yung mga ito at kani-kanilang mga itak. Ang iba ay patalim naman yung dala. Nagtanong pa nga yung mga ito kung meron ba kaming napansin sa paligid. Ngunit napailing na lang yung tatay ko, gayong mahimbing na nga yung tulog naming mag-anak. Nagtaka yung aking ama noon, kaya't napatanong siya kung ano nga bang nangyayari at bakit tila may hinahabol yung mga ito. Ikinagulat namin yung naging tugon nila dahil may hinahabol daw silang matandang aswang. Ayon pa sa mga ito, may kinuha raw itong sanggol at tinakbo. Kaya't hinahabol nila at baka makaligtas pa yung sanggol mula sa aswang na yon. Hindi namin maiwasan na maisip noon yung matandang babae na madalas naming nakikita. Kaya't napatanong na rin yung tatay ko tungkol sa naturang babaeng yon. Inilarawan naman nila ito at tugma sa matandang nakikita namin yung kanilang deskripsyon. Napamura noon yung tatay ko dahil sa nalaman niya. Walang pagdadalawang isip din siyang nagpasyang sumama sa mga yon upang habulin yung naturang matandang aswang. Naiwan kami ni nanay sa bahay at sumama naman yung tatay ko sa mga kalalakihan. Naghintay kami noon sa pagbabalik ng tatay ko habang nagmamatsyag rin sa paligid. May itak din sa tabi ni nanay para may laban kung sakaling magpunta nga doon yung matandang aswang. Makalipas yung mga kalahating oras ay nagmamatsyag pa rin kami sa paligid at nakarinig na lang kami ng mahihina, ngunit magkakasunod na pagkatok sa aming pintuan. Nagkatitigan kami noon habang naghihintay na merong tumawag sa pangalan ng kahit isa sa amin. Pero walang naganap na ganoon. At dahil doon, binulungan kami ng nanay ko na wag gagawa ng ingay. At sigurado siyang kung hindi si tatay yung kumakatok, ay yung matandang aswang na po yun. Marahil ay nainip na rin yung matandang aswang dahil hindi namin siya pinapansin. Kaya't makalipas yung mga 10 minuto pa na pagkakatok nito, ay bigla na lang itong tumigil. Saktong medyo tumahimik na rin yung paligid, na parang wala na doon yung aswang, ay yung pagdating naman ng tatay ko. Kumatok ito habang tinatawag yung mga pangalan namin kaya't pinagbuksan namin siya ng pintuan. Tumambad naman sa amin yung tatay ko na hingal at tila namumutla. Nang tanungin namin siya kung bakit siya ganoon, sinabi niyang nakasalubong niya umano yung matandang aswang. Kaya't sinubukan niya itong labanan ngunit nang tumakbo ito palayo upang tumakas, ay hindi na raw niya sinundan. Kinabahan din daw yung tatay ko. Lalo at napakabilis po nitong kumilos at yun din yung unang pagkakataon na nakaengkwentro siya ng aswang.
Ayon daw sa mga kalalakihan, ugali raw ng matanda na mga tok sa mga pintuan ng mga bahay. Tatanong raw ito palagi kung sino yung kasama ng mga kabataan sa bahay kung nagkataong bata nga yung nagbukas ng pinto. Parang matyaga raw yung aswang na ito dahil hindi daw ito kumikilos ng padalos-dalos at hindi agad umaatake. Ibinalita na lamang ng tatay ko sa amin noon na hindi rin nila nahabol o nakita pa yung matandang aswang na yon. Yun nga yung ibinalita sa amin ng tatay ko noon. Hindi raw niya akalaing makakasalubong nga niya ito at nagmula na pala ito sa aming bahay. Umuwi raw kasi siya dahil nung naglibot sila kasama yung mga kalalakihan ay wala naman daw silang nahanap. Nang tanungin namin siya kung nakita at nailigtas ba yung sanggol na kinuha ng matanda, ay tumango naman yung tatay ko bilang tugon. Iniwan daw pala nito sa gitna ng gubat yung sanggol. At maswerte namang natagpuan bago pa niya mabalikan. Sa hinala raw ng mga kababaryo namin, mukhang hindi pa ito kontento sa kanyang nakuha at balak pa nitong kumuha pa ng iba na pwede niyang biktimahin. Naging abala po noon yung mga kalalakihan sa aming baryo. Pabalik-balik po sila ng ronda. Lalo at alam na nga ng karamihan na merong aswang na gumagala sa aming baryo. Hinalugog po nila yung mga paligid, pati yung mga magubat na parte. Pero wala na rin silang nakita pa. Kumalat po yung mga balita noon pati sa mga kabilang baryo. Hinahunting na po noon yung matanda. Karamihan po yata sa mga kalalakihan noon pati sa mga karatig naming baryo ay naging alerto na rin at rumoronda tuwing gabi. Pero mula po noon, hindi na rin nakita pang muli yung matandang yon. Sa hula namin, ay lumipat na rin ito ng mga baryo kung saan nga siya pwedeng mangbiktima ulit. Mula naman po noon ay naging maingat lang kami at naging maayos naman po yung lahat. Dito ko na rin po ito tatapusin at maraming salamat. Sa aming baryo noong araw, may dalawa akong barkada na masasabi ko na parang kapatid ko na talaga. Nakakatawa mang isipin. Pero may isang bagay kasi na pareho talaga kaming tatlo. Pare-pareho kaming lumaking walang ama. Tawagin natin ang mga barkada kong ito sa pangalang Herman at Nilo. Itong dalawa talagang ito ang mga kaibigan ko. Simula nung maliliit pa lang kami hanggang sa tumanda na nga po kami. Parehong iniwan ng kanilang mga ama, sina Herman at Nilo. Ipinagpalit sa ibang babae nung maliliit pa talaga sila. Habang yung tatay ko naman ay maagang namatay at hindi na nakapangasawa pang muli ang nanay ko. Yun ang dahilan kung bakit maliliit pa lang kami ay wala na kaming mga ama. Siguro yun din ang dahilan kung bakit kami naging matalik na magkaibigan. Palagi po kasi kaming tinutukso sa eskwela. Lalo na po itong dalawa kong barkada. Kesyo sumakabilang bahay nga raw ang kanilang mga ama. At namatay rin daw yung ama ko dahil nga sa kanyang pagkalasenggo. Na totoo naman din. Yun talaga ang dahilan kung bakit nagkasakit yung tatay ko at namatay. Yung mga nanay po namin ay hindi po gaanong close pero wala naman pong problema doon. Dahil sa tuwing nagkikita sila ay okay naman po yung kanilang samahan. Itong kwento ko na ito ay nangyari noong meron na kaming mga kanya-kanyang asawa. Matanda na kami noon. Mga nasa lagpas 30 na po kaming tatlo. At meron ng sariling mga pamilya at mga anak. Nakapangasawa po kami ni Herman ng kababaryo lang din namin. Habang taga-ibang lugar naman ang napangasawa ni Nilo. Binyag po ng anak ko noon at meron po kaming konting handaan nung nagsama-sama na naman po kaming tatlo. Nag-usap po kami sa mga bagay at doon ko po nalaman na buntis na naman daw yung asawa ni Herman. Pang-apat na po nila yon. Kaya medyo nag-aalala po si Herman kung kaya pa raw ba nila ang isa pang anak.
Lalo at naghihirap na rin talaga sila mula nang maaksidente si Herman habang nagmamaneho ng tricycle. Namamasada po kasi ito minsan kapag nabakante ang tricycle ng kanyang tiyuhin. Dahil nga po sa aksidente, naapektuhan ng isang paa ni Herman, kaya naapektuhan din talaga ang kanyang paglalakad. Hindi na nito magawa ang mga bagay-bagay na nagagawa nito dati. Hirap siyang magbuhat ng mga mabibigat. Hindi na rin talaga tulad ng dati. Kaya naisip po namin ni Nilo noon na tumulong sa kanya kahit papaano. Nagtatrabaho ang asawa ni Nilo sa isang panaderya at naisip po namin na baka pwedeng papasukin doon si Herman bilang isang panadero, lalo at mabilis lang naman po siyang matuto ng mga bagay-bagay. Yun nga po yung ginawa ni Nilo noon. Pinakiusapan po niya ang kanyang asawa na tulungan ng kaibigan namin. At maswerte naman po na pumayag yung asawa ni Nilo. Hanggang sa mga 2 linggo lang po yung lumipas, ay nagawa po niyang ipasok doon sa panaderya ang kaibigan namin. Grabe ang pasasalamat ni Herman noon. Lalo at buntis na naman ang asawa niya. Mag-iisang buwan na po siguro si Herman doon nung pumunta po ito sa bahay namin. Dahil gusto raw po nito akong makausap tungkol sa kanyang trabaho. Pinapasok ko naman po ito sa aming bahay. At bumili pa nga po ako ng tanduay para meron po kaming mainom. Hindi pa man kami nakapagsimulang uminom, sinabi na po agad ni Herman sa akin na okay naman daw ang kanyang trabaho, pero parang meron daw siyang napansing kakaiba sa asawa ni Nilo. Kinakabahan ako noon kasi baka nilalandi ng asawa ni Nilo itong si Herman. Lalo at sa aming 3, si Herman po talaga ang pinakamaitsura at napakabait din. Hindi naman din sa panghuhusga, pero medyo meron din po akong ganong nakikita sa asawa ni Nilo. Hindi pa po nito kayang direktang sabihin noon na parang hindi niya alam kung paano ba niya ipapaliwanag. Na parang alam ko na rin agad na siguro maaring makasira yon sa pagkakaibigan naming 3 kapag kay Nilo niya ito sabihin. Kaya sa akin po siya unang pumunta. Kaya ang nangyari, sinabihan ko siyang wag mag-alala at sabihin lang niya lahat ng kanyang gustong sabihin. Doon na po nagsimulang magkwento si Herman at ang sabi po nito, pinapayagan naman daw sila minsan na doon matulog sa panaderya mismo. Kaya minsan daw, doon nga raw po sila natulog. Pati na rin itong asawa ni Nilo. Siyempre ako, kinabahan naman po ako. Dahil ang akala ko po noon, merong nangyari sa kanilang 2 habang mahimbing na natutulog yung iba. Yun talaga yung una kong naisip. Akala ko talaga noon, papunta yung kwento ni Herman doon sa parte na meron nga silang nagawang kataksilan kay Nilo. Pero hindi doon napunta ang kwento. Ayon kay Herman, tulog na raw ang lahat noon. Yun ang kanyang akala. May hiwalay naman daw na kwarto ang mga babae at ang mga lalaki. Pero 4 lang din daw sila, 2 lalaki at 2 ring babae. Bumangon daw si Herman at marahan pang tinungo ang pinto. Sabay dahan-dahan yung binuksan. Dahil ayaw naman niya na merong magising dahil sa kanya. Gusto lang naman daw kasi nitong magyosi doon sa labas. At wala naman daw ingay na nangyari dahil sa kanyang pag-iingat. Nakalabas na raw po si Herman noon at nagyosi na. Nagpapahangin ng mga ilang minuto. Nang marinig daw niya na biglang bumukas yung bintana doon sa parte ng kwarto ng mga babae. Siyempre, baliwala lang naman sana sa kanya. Dahil baka nga yung isa lang doon sa 2 babae. Hanggang sa bigla raw na merong tumalon doon sa bintana. Pagkatalon daw noon, napakabilis daw yung tumakbo. Papunta doon sa kakahuyan. Na halos hindi na raw nasundan ni Herman kung sino nga ba yung tumalon.
Sisigaw pa raw sana si Herman dahil sa kanyang pagkabigla. Pero mabuti na lang daw at napigilan niya ang kanyang sarili. Nagmadali siyang pumunta doon sa may bintana at sinilip ang nasa loob ng kwarto. Doon na raw nakita ni Herman na yung isang babae na lang ang natira doon at wala na roon yung asawa ni Nilo. Naitago na lang nga rin natin sa pangalang Linda. Litong-lito daw si Herman noon kung ano ang nangyari. Lalo at yung pagkatakbo daw nung tumalon sa bintana. Hindi talaga normal. Ang bilis daw nung kumilos eh. Baka sabihin po ninyong nang boboso lang si Herman ah. Hindi po ganon. Totoo talagang merong tumalon doon na isang nilalang na napakabilis daw kung kumilos. At napatunayan nga niyang si Linda yon. Mga 1 oras ang nakalipas. Hindi ginising ni Herman noon ang iba pa nilang kasama dahil gusto raw niya na siya mismo yung makakita ng katotohanan. Sinara nga niya ang bintana dahil pwede namang isara mula doon sa labas. Bumalik muna siya sa pagkakahiga at matyagang nagantay at nagmatsyag. Mga 1 oras daw po yung nakalipas. Narinig niyang tumutunog ang gripo doon sa labas. Nagmadali niyang dinampot ang flashlight at agad nga itong lumabas. Nung ilawan niya roon, hinuhugasan daw ni Linda ang kanyang mga kamay at ang bunganga. Pero mabilis lang daw yon. Ayon kay Herman, sigurado daw siyang dugo yung hinuhugasan ni Linda. Lalo at doon daw banda sa pinaghuhugasan nito. Mamula-mula pa daw yung tubig. Nagulat daw si Linda noon. Pero ang sabi daw nito, nasugatan lang daw siya. Nung sinabi naman ni Herman kung pwede ba niyang makita yung sugat, hindi naman daw pinakita ni Linda. At sinabihan lang nito si Herman na pumasok na. Pinauna siyang pumasok ni Herman at doon niya palang napansin na walang suot na tsinelas si Linda. Hindi na raw niya sinita. Lalo at nagmamadali daw itong pumasok. At syempre meron nga siyang utang na loob dahil si Linda ang nagpapasok sa kanya sa trabaho. Hindi man ganon kaklaro, duda talaga si Herman noon sa mga nangyari. Kahit ako, nalito rin po ako noon. Pero alam kong hindi magsisinungaling sa akin si Herman. Ang tagal na naming magkabarkada at sigurado ako doon. Yung ginawa namin, niyaya naming uminom si Nilo. At tinanong namin ito kung wala ba siyang napapansing kakaiba sa kanyang asawa. Ang sabi nito ay wala naman daw. Kinumpirma ko po noon kung galing ba talagang negro si Linda. At umoo naman po si Nilo. Pero yung pamilya daw talaga nila Linda ay mga taga-Capiz. Sa Negros lang sila nagkakilala nung magtrabaho sa sakada si Nilo. Nung medyo nakainom na kami, naglakas kami ng loob na sabihin kay Nilo. Pero tumawa lang po ito ng tumawa at hindi talaga ito naniwala sa amin. Imposible daw. At kung kailan daw kami tumanda, doon pa daw kami nagpapaniwala sa mga aswang-aswang. Kaya hindi namin pinilit. Nalasing po si Nilo noon. Dahil sa aming tatlo, siya talagang napakabilis malasing. Kahit 1 bote lang naman ng tanduay ang aming tinira. Tapos 3 pa kami. Kaya hinatid po namin ito sa kanilang bahay. Nung nandoon na po kami, nandoon na rin ang asawa nito nakabantay sa may pinto. Nagulat kami noon nung binungad agad ni Nilo ang napag-usapan namin. "Oh Linda, alam mo ba sabi nitong 2 kong kabarkada, baka aswang ka raw. Nakita ka raw ni Herman eh. Tumalon ka raw sa bintana at tumakbo sa kakahuyan." Tawa nga ako ng tawa eh. Wika po noon ni Nilo dahil lasing na nga po ito at napakadaldal po nito kapag nalalasing. Tumawa lang po kami noon dahil hindi na po namin alam ang aming sasabihin. Pero napatingin po ng masama sa amin si Linda. Pagkatapos po noon,
Umuwi na nga po kami. Sa daan po namin pauwi, napansin po namin na parang merong tunog ng yabag ng paa na sumusunod po sa amin. Pero sa tuwing lilingunin namin at iilawan, wala namang tao doon. Hanggang sa ilang minuto pa, meron pong biglang lumabas sa likod ng isang puno sa gilid ng daan. Nung ilawan namin, si Linda po yon. At dumampot po ako agad ng putol na kahoy at napabunot naman ng patalim si Herman. Nang mapansin po namin nung ilawan namin na ibang-iba na ang itsura ni Linda. Nanlilisik ang mga mata at harap-harapan po nitong pinakita sa amin ang kanyang mga pangil na parang ibinubulgar na po nito mismo ang kanyang pagkatao. Kami naman wala kaming balak tumakbo noon. Kung umatake man po ito, ipagtatanggol namin ang sarili namin. Totoo pala, Linda. Aswang ka nga talaga. Alam ba ito ng kaibigan namin? Tanong ko po noon pero hindi daw niya alam, sabi ni Linda. Ang sabi nito, hindi naman ako masama. Hayop lang ang kinakain ko. Pero ngayong alam niyo na, binabantaan ko kayo. Kilala ko ang mga pamilya ninyo. Hindi niyo gugustuhin umabot ito sa ibang miyembro ng pamilya namin. Napilit ko ng tinatakbuhan, kaya nandito ako ngayon sa lugar ninyo. Wika po nito. Ang lugar naman po namin ay pinili ko po talagang hindi nabanggitin pa. Nakipagkasundo po si Linda noon at nakiusap. Gusto lang din po nitong maging masaya ayon sa kanya, sa kabila ng kanyang pagkatao. At wala raw siyang balak na manakit ng ibang tao. Hindi raw siya tulad ng kanyang angkan na matagal na nga niyang tinalikuran. Umiiyak po ito noon. At alam ko po at nararamdaman ko na nagsasabi po ito ng totoo. Dahil kung hindi, bakit naman niya ipapakita ng diretsahan ang kanyang itsura? At ni hindi man lang po nito kami inatake. Kaya tinanggap namin yon. At sinabi ko rin na kapag may marinig lang kaming kung ano tungkol sa kanya, hindi kami magdadalawang isip na ibulgar ang kanyang lihim. Hanggang ngayon, hindi alam ng kaibigan namin ang totoo. O baka alam na po nito at nagkukunwari lang din siya dahil alam niyang mabuting tao ang kanyang asawa. Pero masaya po sila. Pwede naman palang mabuhay ang isang aswang na parang normal lang na walang sinasaktang tao. Nung gabing nakita ito ni Herman, hayop lang daw yung kanyang kinain noon. Napakahirap pong paniwalaan ng mga bagay-bagay maliban kung maranasan o makita mo na mismo. Sa ngayon, masaya po silang namumuhay at ni hindi na po namin pinag-uusapan pa ang kahit ano tungkol sa kanyang pagkatao. Pinadala ko po yung kwento na ito para iparating po yung mensahe na hindi lahat ng aswang masama. Dito na po nagtatapos itong kwento kong ito. Salamat po. Tawagin na lang po ninyo ako sa pangalang Jesmar at taga rito po ako sa Negros. Magbabahagi lang rin ako ng kwentong tungkol sa dati naming katulong na itago na lang natin sa pangalang Manang Senang. Nang mga panahong yon, nasa mga 13 anyos pa lang po ako. Si Manang Senang naman ay sa mga tansya ko ay mga nasa 50 taong gulang na rin. Mabait po ito at malaki yung tiwala sa kanya ng nanay ko. Kaibigan kasi ng isa sa pinakamalapit na kaibigan ng nanay ko si Manang Senang. Kaya't pinagkatiwalaan niya agad ito kahit hindi pa niya lubusang nakilala. Ayon kasi sa kanyang kaibigan, ay mabait nga raw itong si Manang Senang at masipag pagdating sa mga trabaho. Nang magsimula nga yung pagtatrabaho nito sa aming bahay, naging okay naman po yung lahat. Mabilis ko rin siyang nakagaanan ng loob.
Dahil madalas ko rin po itong nakakausap. Wala kaming napapansing kakaiba noon kay Manang Sinang. Sa bahay na rin po namin siya nakatira gayong may kalayuan nga yung baryong kanyang pinagmulan. Halos lahat ng mga gawaing bahay ay ginagawa nito. Yun nga lang, pagdating sa pagluluto ay hindi siya yung gumagawa nun dahil hindi nga siya marunong magluto. Hindi naman nagpumilit yung mama ko noon at naghanap na lang po ito ng isa pang katulong na magiging katuwang ni Manang Sinang. Tawagin naman po natin siyang Manang Tess. Siya po yung nagluluto sa aming pagkain gayong hindi nga marunong si Manang Sinang na magluto. Hindi namin tinuring na ibang tao yung dalawa. Para na rin pong ina yung turing ko sa kanila noon. Gayong para na ring anak yung turing nila kay mama. Sa paglipas ng halos 2 taon, naging malapit pa nga yung loob namin kay Manang Sinang. Malimit na rin naming nakakasama ito sa pagkain. Maging si Manang Tess ay ganoon din. Hindi kasi nakatira si Manang Tess sa aming bahay gayong umuuwi naman po ito. Dahil nasa kabilang baryo lang naman yung kanilang bahay. Dahil doon ay madalas ngang si Manang Sinang yung nakakausap namin ni Mama. Dahil sa bahay po namin ito natutulog. Nang magtatatlong buwan na nga si Manang Sinang, doon nga nagsimula na meron akong napansin sa kanya. Tuwing niyayaya kasi namin siya ni Mama na kumain kasama namin, napapailing lang po ito. Ang madalas nitong sabihin ay kakain na lang daw siya kapag nagutom na siya. Dahil doon, hindi na lang namin siya pinilit. Maging si Manang Tess nga noon ay nagtataka na rin sa kinikilos nito. Ngunit tuwing tinatanong namin ito kung meron bang problema, ay napapailing lang din po ito bilang tugon. Nagpatuloy nga yung ganong kanyang ginagawa at hinayaan na lang din po namin ito. Hanggang sa nasanay na nga rin po kami na hindi namin siya nakakasabay tuwing kumakain. Wala namang kakaiba sa kanya maliban doon. Kaya't kahit papano ay hindi rin kami nag-isip ng hindi maganda tungkol sa mga pagbabago nito. Hanggang isang gabi. Sa tanda ko ay mga 11:00 na rin po yon. Nagising ako dahil sa magkakasunod na ingay mula sa aming kusina. Nagtaka nga ako noon kung sino nga ba yung may gawa ng ingay ron. Gayong alam kong tulog na nga ng mga sandaling yon si Mama. Naisipan ko na lamang na lumabas ng aking kwarto upang tignan kung ano nga bang nangyayari ron. Noong malapit na nga ako sa kusina namin, nangunot yung aking noo dahil nakarinig ako ng mahihinang pag-aangil. Labis nga yung pagtataka ko noon dahil boses ni Manang Sinang yung aking naririnig. Alamin ko na sana kung ano nga bang ginagawa niya roon. Ngunit muli po itong umangil na parang may dinaramdam na hindi ko maintindihan. Wala na akong nagawa noon dahil nilamon na rin ako ng kaba. Kaya't nagtago na lang ako at bahagyang sinilip yung kusina mula sa aking pinagtataguan. Nang makasilip nga ako doon, ay nakita ko si Manang Sinang na tila may kung anong kinakain. Walang ano-ano. Nagpalinga-linga ito na parang alam na may taong nakatingin sa kanya. Muli itong napaangil na animoy galit at saka kinuha yung kung anumang kinakain niyang nakalagay sa plato. At saka dinala yun patungo sa kanyang kwarto. Sarap na sarap pa nga siyang nilalantakan yon. At parang bata kung kumain dahil nadudumihan nga yung mukha nito. Mabuti na nga lang at hindi nga nito ako nakita sa pinagtataguan ko. At nang makalagpas na nga ito sa akin, ay kita kong tila may bahid ng dugo yung kanyang mukha. Nang makapasok na ito sa kanyang kwarto, doon ay dinig ko nga yung kanyang maingay na pagnguya sa kanyang kinakain. Sa takot ko na mahuli nga ako nito, bumalik na lamang ako sa aking kwarto at hindi na nga ipinagpatuloy yung plano kong tignan yung platong pinaglalagyan nito ng kanyang kinakain. May kutob kasi akong dugo yung nasa mukha nito. Ngunit hindi ako sigurado kung tama nga ba yung nakita ko gayong may kadiliman din yung paligid ng mga sandaling yon. Hindi ako gaanong nakatulog ng gabing yon.
dahil sa kakaisip ng aking nakita. Kinabukasan, nang magising na nga ako, wala na si Mama, tanging si Manang Tess at Manang Senang na lang yung kasama ko sa bahay. Hindi ako nagpapahalata noon na nakita ko si Manang Senang nang nakaraang gabi. At parang wala rin namang nangyari dahil normal naman yung kilos niya noon. Napailing na lang ako noon at naisip na baka namamalikmata lamang ako sa aking nakita. Kaya't pinili kong kalimutan na lamang yon. Wala rin namang nabanggit si Manang Senang tungkol doon, kaya't lalo pa akong nakumbinsi na wala lamang yung kung anumang nakita ko ng gabing yon. Nung mga sumunod na araw, hindi na rin naman naulit pa yung ganon. Pero kahit na ganon, may kung ano sa akin na nagsasabi na merong kakaiba kay Manang Senang. Dahil bukod sa hindi ito kumakain kasama namin na ginagawa naman ito dati, ay napapansin ko rin ang pangangayayat ng katawan nito. Nakaramdaman naman ako ng pag-aalala noon. Kaya't noong magkasama kaming apat ni na Mama at Manang Tess, napatanong ako kay Manang Senang kung meron ba siyang problema. Dagdag ko pa nga po noon ay napansin ko yung kanyang pangangayayat, kaya't sabi ko ay baka may karamdaman siyang tinatago. Hindi ko akalaing maging si Mama at Manang Tess ay napansin rin pala yon. Ngunit nahihiya rin yung mga ito na magtanong kay Manang Senang. Napangiti naman po ito noon sa amin at sinabing okay lang daw siya at wala naman daw siyang sakit. Dagdag pa nito, sadyang normal lang daw yon sa kanya, lalo na kapag nagtatrabaho. Wala na kaming nagawa noon kung hindi yung hayaan na lamang din ito. Pero hindi naman ako kumbinsido noon sa kanyang naging tugon, kaya't minabuti kong alamin kung ano nga bang dahilan kung bakit siya nagkakaganoon. Hanggang isang madaling araw, sa hindi ko inaasahan ay nagising ako noon. Nakaramdam ako ng pananakit ng tiyan ko, kaya't naisipan kong tumungo sa banyo. Dali-dali akong lumabas ng kwarto ko at patakbong pumunta sa banyo. Nagtagal din ng halos mga 10 minuto yung pagbabawas ko bago nga ako natapos. Nang naging okay na nga rin yung tiyan ko, ay nagpasya na rin akong bumalik sa aking kwarto. Madadaanan ko yung kwarto ni Manang Senang, kaya't ganoon na lamang yung aking gulat nang makarinig ako ng mahihinang ungol doon. Napakunot ako ng aking noo at dahil sa kuryosidad ko ay naisipan kong lumapit sa pintuan ng kwarto ni Manang Senang. Panakanak ang ungol yung aking naririnig mula sa loob. Walang ano-ano noon. May kung anong nahulog roon na lumikha ng ingay. Bahagya akong kinabahan dahil doon, kaya't napatras din ako mula sa pintuan ng kwarto. Nakiramdam pa ako noon sa paligid. At nang wala namang kakaiba, ipinagpatuloy ko na lang po noon yung aking pakikinig sa kung ano mang ginagawa ni Manang Senang sa kanyang kwarto. Sa pagkakataong yon, hindi na ungol yung aking naririnig, kung hindi tila orasyon sa lingwaheng hindi ko naman alam kung ano. Nasa ganong sitwasyon nga ako nang may naramdaman akong kamay sa aking balikat. Dahil nagulat ako, ay nakagawa rin ako ng ingay. Napalingon nga ako agad at nakitang si Mama pala yon. Mabilis kong hinila si Mama at nagtago kami sa bahaging hindi kami makikita ni Manang Senang. Magtatanong pa sana si Mama, ngunit sinenyasan ko siyang tumahimik, lalo na at naririnig namin yung mga pagyabag mula sa kwarto ni Manang Senang. Nang bumukas nga yung pinto, bumungad sa amin si Manang Senang. Kakaiba yung itsura nito ng mga sandaling yon. Buwagag yung buhok nito at tila nanlilisik yung mga mata habang nililibot yung kanyang tingin sa paligid. Nagkatinginan kami ni Mama at sinubukang hindi makagawa ng ingay. Mabuti na nga lang at pumasok rin kaagad si Manang Senang sa kanyang kwarto. Nang wala na nga ito, doon ko lang sinabi kay Mama yung kutob ko kay Manang Senang.
Maging si Mama ay hindi makapaniwala sa iniisip ko tungkol dito. Dahil na rin sa kuryosidad namin noong mag-ina, ay hindi nga namin napigilan yung aming mga sarili. Sinubukan naming lumapit sa pintuan ng kwarto ni Manang Sinang upang pakinggan kung ano nga bang nangyayari doon. Narinig na lang namin na muli itong nagsasagawa ng orasyon na hindi rin namin alam kung ano. Dahil nainis nga si Mama noon, dahan-dahan niyang binuksan yung pintuan at nang bahagya itong nakabukas, ay sumilip nga kami doon. Nakita naming nakataas yung mga kamay nito habang nakadungaw sa kanyang bintana. Nakapikit yung kanyang mga mata at animoy nakatuon lamang yung pansin sa kanyang ginagawa. Hindi nga nito naramdamang nakapasok na kami ni Mama sa kanyang kwarto. Makalipas pa nga yung ilang sandali, binalot ng matinding takot yung aking buong katawan. Nang unti-unting lumingon sa amin si Manang Sinang. Halos manigas kami ni Mama noon sa aming kinatatayuan. Nang makita naming nalilisik na nga yung mga mata ni Manang Sinang, napangisi rin po ito at biglang tumayo. Ganoon na lang yung pagkagulandang namin ni Mama nang humarap na nga ito ng tuluyan sa aming kinaroroonan. Muli itong umisi at walang kung ano-ano. Bigla itong napahagikik. Pinanindigan kami ng balahibo ni Mama dahil sa kanyang ginawa. Ibang-iba siya ng mga sandaling yon. Yung tipong tila hindi siya si Manang Sinang na mabait, gaya nga ng nakasanayan namin dito. Garalgal din po yung boses nito ng mga sandaling yon. Walang ano-ano rin po noon. May kung ano siyang nilabas mula sa kanyang bulsa. Walang pagdadalawang isip niyang binuo sa kanyang kamay yung laman ng bote na kanyang hawak. At nang magawa niya yon, ipinahid niya sa buong katawan niya yung laman ng naturang bote. Ganun nga yung sitwasyon. Nang mapansin kong nakabuhaghag na nga yung buhok nito, paunti-unti ring nagiging malangis yung kanyang katawan at nangingitim po ito. Napansin rin naming namumula rin yung kanyang mga mata. Kaya't mabilis na nga kaming tumakbo ni Mama palabas sa kanyang kwarto. Kumuha si Mama noon ng patalim at saka nga ito sumigaw ng sumigaw habang minumura si Manang Sinang. Alam kong grabe yung takot ni Mama noon, pero tinatapangan lang din niya yung kanyang loob. Bumalik kami sa kwarto ni Manang Sinang. Ngunit pagdating namin doon ay wala na po ito. Tinignan ni Mama sa bintana at nakita namin ito na mabilis na tumatakbo papalayo. Wala po itong lingon-lingon hanggang nakita na lang namin na bigla po itong nagpalit ng kanyang anyo. At mabilis na rin itong nakalayo. Nang tuluyang mawala si Manang Sinang, napagpasya namin ni Mama na isirado na lamang yung mga bintana. Natakot na kami noon na baka bumalik pa nga ito, kaya't hindi na kami nakatulog pa ni Mama. Nasa kwarto lang din po kami noon ni Mama habang naghahanda ng patalim na pangontra kay Manang Sinang. Hanggang sa mag-umaga naman ay hindi na nga po ito bumalik. At nang dumating si Manang Tess, ibinalita na lamang nito sa amin yung tungkol sa mga nangyari kay Manang Sinang na talagang labis naming kinagulat. Natagpuan daw kasi ito sa kanilang baryo. Nahuli raw ng mga kababaryo ni Manang Tess dahil sinubukan itong biktimahin yung buntis doon. Pinatay nga raw ito ng mga tao roon at hindi na nga pinatakas pa. Nang makita nga ni Manang Tess yung pinagkakaguluhan ng mga tao roon, napahagulgol na lang din daw siya sa labis na pagkagulat at kaba nang makitang walang iba yon kundi si Manang Sinang. Dahil sa pangyayaring yon, hindi namin naakalaing may lahing aswang pala si Manang Sinang. Takot man sa kanya ngunit naawa rin kami dahil sa kanyang sinapit. Pero kahit papano naman ay naging kampante na kami gayong alam naming hindi na nga ito babalik. At hindi na rin kami matatakot sa kanyang pagiging aswang. Mula po noon, naging maingat na kami sa pagkuha ng mga katulong. Talagang nagdulot sa amin ng takot yung mga nangyari kay Manang Sinang. Mabuti na nga lang at hindi pa umabot sa punto na kami na yung atakihin ito. Kung nasaan man siya ngayon,
Sana'y nasa payapa na siyang lugar. Dito ko na rin po ito tatapusin at maraming salamat. Magpapakilala po ako sa pangalang Angelo. Nasa 40 na rin po ako at kasalukuyang nagtatrabaho dito sa Dubai. Nangyari po ang lahat ng ito nakatira po ako noon sa lugar ng nanay ko, sa Oriental Mindoro. Sa kanya po talaga ako lumaki dahil naghiwalay nga po noon ang mga magulang ko. Siguro nasa ika-4 po ako na baitang sa elementarya noong naghiwalay po ang mga ito. Hindi talaga sila magkasundo at may mga pagkakataong nagkakasakitan. Kaya pagkatapos pong kausapin ng pamilya ni nanay yung tatay ko, napagpasyahan po nila na hanggang doon na lang ang kanilang pagsasama bilang mag-asawa. Tawagin nga po pala natin sila sa pangalang Tatay Boy at Nanay Imelda. Hindi nila tunay na mga pangalan. Dahil nga po sa nangyari, ay umuwi po yung tatay ko sa kanilang probinsya. Doon po sa South Cotabato. Taga doon po kasi yung tatay ko. Kaya nung maghiwalay po sila ni nanay, bumalik po ito doon. Noong 19 na nga po ako, nakilala po ni nanay si Kaloy. Isang lalaking halos kaedad ko lang din po. Pero sa hindi ko alam na dahilan, nagkaroon po ng pagtingin sa nanay ko. Hindi naman kami mayaman o ano. Kaya hindi ko rin alam kung bakit niya niligawan yung nanay ko. Bagay na parang nagustuhan naman ni nanay. Hanggang sa nagkamabutihan nga po sila. Ayaw ko po sana kay Kaloy. Pero ano ba namang magagawa ko? Kamuntika na rin po kaming mag-away noon. At doon na po nagsimula ang tampo ko sa nanay ko. Ewan ko ba pero gusto ko lang po sana noon na hindi naman sobrang bata yung kanyang asawahin. Dahil po doon ay bihira na lang po akong umuwi at nagtrabaho po ako noon bilang tricycle driver. Nag-ipon-ipon po muna ako dahil bala ko nga pong lumuwas noon para po umuwi doon sa lugar po ng tatay ko. Kahit po kasi hiwalay sila, alam ko naman po kung saan nakatira si Tatay Boy. Lagi rin po siyang nagpapadala ng sulat. Minsan pa nga po pera. Lalo na po noong nag-aaral pa po ako sa high school. Kaso, high school lang din po yung tinapos ko. Nung medyo may sapat na po akong pera, nagpaalam po ako noon kay nanay na bibisita ako kay Tatay Boy doon sa kanilang lugar sa Cotabato. Alam ko po yung address po nila. At sa totoo lang po, sinama naman po ako ni tatay doon nung minsang binisita po niya ako sa Mindoro. Sinama po niya ako pauwi doon sa South Cotabato. At ako lang din po mag-isa ang bumalik po sa Mindoro, kaya madali na lang din po para sa akin na bisitahin po siya. Pumunta nga po ako doon. Bala ko po noon na kahit mga 1 buwan naman ako na manatili doon. Lalo pa at nung huling bisita ko doon ay ilang araw lang din po ang tinagal ko doon. Pagdating ko nga po doon sa lugar po nila tatay, nagulat po ako noon. Dahil meron na rin palang kinakasama yung tatay ko. Hindi po niya nabanggit sa sulat. Ang pinagkaiba lang po ay medyo kaedad naman po niya ang babaeng kanyang nahanap. Natawa na lang nga po ako noon. Yung baryo po nila Tatay Boy, iba po sa baryo namin sa Mindoro. Doon po sa kanilang lugar, mas kakaunti lang po yung mga bahay. Kumbaga medyo liblib po ang dating. At paminsan-minsan po, nakakarinig po ako noon ng mga putok po ng baril. Kaya alam ko pong meron din talagang mga rebelde doon nung mga panahon po na iyon.
Ang sabi po ni tatay sa akin, may engkwentro daw minsan kaya ganon. Isang gabi, sinama po ako ni tatay doon sa pamilya ng kinakasama niya. Nasa kabilang sityo lang po yon, kaya nilakad lang din po namin. Kaarawan po noon ng nanay po ng kinakasama ng tatay ko. Itago na lang po natin yung kinakasama ni tatay sa pangalang Tita Mila. Meron pong konting handaan doon. Siyempre nakisama naman po ako. Kahit hindi naman po ako umiinom ay nakitagay na rin po ako. Sinabihan ko lang po sila na kukuha ako ng sarili kong baso para makontrol ko lang din po yung aking iinumin. Bandang mga alas 11 po ng gabi, medyo may tama na po yung tatay boy ko, pati na rin po yung dalawa. Ako naman po ay sandali munang naihi sa may likod po ng bahay ng nanay nila Tita Mila. Hindi pa man po ako nakakapagsimula sa tawag ng kalikasan. Narinig ko po noon na meron pong nagtatalo doon sa may kusina po ng bahay. Mahina lang po yung kanilang mga boses pero dahil doon po ako banda ay naririnig ko. Boses po yun ni Tita Mila at parang pinipigilan po niya ang isang lalaking kausap niya doon po sa loob. Kuya, wag na. Mahal ko si Boy, ano ka ba? At kasama niya ang anak niya. Bigla mong ipaghahain ng karning yan. Sambit pa po ni Tita Mila. Pero magugustuhan to ni na Alvin at Buboy. Matagal na rin silang hindi nakatikim ng ganito. Sagot naman po ng lalaki. Yung dalawang nabanggit po na pangalan, yun po yung kainuman po namin ni tatay. Hindi pa ako kinakabahan ng sobra noon dahil akala ko nagkamali lang ako ng rinig. Pero nung nagsalita ulit si Tita Mila, bigla na talaga akong kinabahan ng todo. Karne ng tao yan. Anong gusto mo? Maging kagaya nyo si Boy at ang anak niya na kakabakasyon lang dito. Huwag mo namang pairali ng pagkaaswang ninyo dito sa kinakasama ko. Sagot pa po ni Tita Mila na talaga namang ikinagulat ko. Napayuko po ako noon at kahit naiihi na po talaga ako ay pinigilan ko. Bigla akong pinagpawisan at dahan-dahan po akong sumilip doon. Yung dingding po kasi ng bahay sementado pero may mga butas po sa may bandang pinaglulutuan. Yung tipong parang sinadya po para makapasok po yung liwanag at makalabas din po yung usok doon po banda kapag nagluluto. Isang mata ko lang po yung nakasilip noon at nakita ko pong may hawak po na plato na may lamang putahe na karne, yung kuya po ni Tita Mila. Sa unang tingin wala naman pong kakaiba pero narinig ko nga po yung kanilang usapan na karne daw po yun ng tao. At narinig ko rin po noon na aswang daw yung kuya ni Tita Mila at ang dalawang kainuman namin ng tatay ko. Bago pa man dalhin ng kuya nila tita yung karne sa tatay ko, kinuha po ni Tita Mila yon sabay tinapon po sa may basurahan. Nakita ko po yung galit sa mukha po ng kuya niya. At bago pa man po maitapon ni Tita Mila ang lahat po ng karne sa plato, mabilis po niyang inagaw ulit yon kay Tita Mila. At parang hayop po niyang nilantakan ang natitirang karne sa plato. Nung punto po na yon, nakita ko po ang nakakakilabot na mukha ng kuya ni Tita Mila. Naitago nga pala natin sa pangalang Andoy. Habang kinakain po niya ang karne, bigla pong nagbago ang tingin ko doon nung napansin ko pong parang dugo po na mapula yung sarsa po nun. Yung kaninang putahe parang bigla pong naging hilaw na karne sa aking paningin. Naisip ko noon na baka guni-guni ko lang. Pero paano ko naman ipapaliwanag sa sarili ko ang nakikita kong mga pangil ni Andoy habang nilalantakan niya yung karne po na yon na narinig ko nga pong
karni po ng tao. At ang hindi ko po inaasahan, pagkatapos po niyang kainin ang natitirang karne, bigla po nitong hinagis yung plato doon sa direksyon ko. Sabay sigaw po nito na, "Sino ka? Bakit ka nandyan?" At agad po itong lumabas. Nabasag po yung plato noon. Sa kaba ko po noon, hindi po ako nakagalaw. Gustong gusto ko po noong sumigaw o tumakbo. Pero parang nanghina po ako na halos gumapang na lang po ako sa lupa. Parang katulad kapag nananaginip ka at hinahabol ka ng kung ano sa panaginip mo. Ganon po yung naramdaman ko noon. "Anong nakita mo? Sabihin mo, papatayin kita." Galit po na sabi ni Andoy noon. Pero mabilis po na pumagitna si Tita Mila. At pinigilan po niya ang kanyang kuya. "Wala kang narinig, Angelo ah. Wala ka ring nakita. Wala kang sasabihin kahit ano kay Boy ah." Mahinahon pong wika ni Tita Mila noon. Pero nakita ko talagang nanilisik ang tingin sa akin ng kanyang kuya. Kaya parang doon po ako nagkaroon ng lakas ng loob na tumakbo nga po. Sumigaw po ako noon habang tumatakbo, "Tay, aswang yung mga kaharap mo." Sigaw ko pa po noon. Sumusunod naman po sa likod ko si Tita Mila at ang kanyang kuya. Litong-lito po yung tatay ko noon. Pero nakita ko pong nagbago ang ekspresyon sa mukha ng kanyang dalawang kainuman. Napatayo po yung mga ito pero hinayaan lang po nila ako. At sa halip, ang kuya po ni Tita Mila, ang agad po nilang sinalubong na parang pinipigilan po nila ito. "Tay, yang si Andoy aswang yan. Nakita ko mismo. Pati yung mga nakainuman natin. Aswang yang mga yan." Wika ko pa po noon. Doon na po naniwala yung tatay ko nang makita po niya na pulang-pula na po yung mga mata ni Andoy habang pinipigilan po siya ng dalawang lalaki. Si Tita Mila naman po, pilit po kaming pinapakalma. Pero agad po na sumigaw noon kay tatay ang isa po doon sa mga lalaki. Ang sabi po nito, "Boy, umalis na kayo. Pati kami mapapahama kapag nagkagulo dito. Sakyan niyo ang motor ko. Kami nang bahala dito kay Andoy." Sigaw pa po nito na ikinagulat ko po. Lalo at narinig ko rin po na pati sila ay mga aswang din. Ngunit hindi na po ako nagdalawang isip pa noon. At mabilis ko pong kinuha ang motor. Sabay pinasakay ko po doon yung tatay ko. Pati po si Tita Mila noon ay umangkas rin po para masigurado daw na makakauwi kami ng ligtas. Habang papalayo na po kami, naririnig ko pa rin po noon ang sigaw ni Andoy. Ang sabi po nito, magbabayad daw po kami kapag pinakalat namin ang nakita ko. Mabuti na lang po noon. At mukhang mababait naman po yung nakainuman po namin at pinigilan po nila si Andoy. Hindi ko makakalimutan ang mga pangil niya at ang napakapulang mga mata. Pagdating po namin sa bahay, doon na po sinabi ni Tita Mila ang lahat po ng katotohanan. Na lahat nga po ng mga narinig ko ay talagang totoo daw. Yun daw ang dahilan kung bakit ito nag-aalala na dalhin kami doon sa bahay ng kanyang nanay. Mabuti na lang din daw at sila-sila lang ang nandoon at hindi naman marami ang mga tao. Ang sabi pa ni Tita Mila, hindi raw po siya aswang. Ang nanay lang daw niya at ang kanyang kuya. Pero nagsimula daw ang lahat ng yon sa yumao na nilang ama. Pagkatapos po nun, pinauna na po kami ni Tita Mila pabalik po ng Mindoro. At susundan na lang daw po niya kami. Ganon nga po yung nangyari. Bumalik po ulit yung tatay ko doon po sa Mindoro.
para makaiwas po sa gulo. Ilang araw lang po, sumunod din po doon si Tita Mila. Nagtiwala naman po kami ni tatay sa kanya. Pagkatapos po niyang sabihin ang lahat, at sa totoo lang, nangupahan po muna sila at nung medyo nakaluwag-luwag na po, nagpatayo po sila ng bahay malapit lang po doon sa bahay po ni nanay. Pero ang pinagkaiba lang po ay meron na po silang kanya-kanyang kinakasama. Nakiusap lang din po kami noon sa kamag-anak namin na doon po magpatayo ng bahay sila tatay at si Tita Mila. Kahit kailan po, hindi ko po malilimutan ang naranasan namin nang minsang pumunta po.